Hi guys, today i-share ko sa inyo my June 2025 perfume favorites. Bago tayo mag-umpisa, yung nasa face ko is itong bagong formulation ng MAC Studio Fix Powder Plus Foundation. And yung nasa lips ko naman is itong Ever Bilena na matte lipstick. Pinaghalo ko yung Mirrored Mocha and Sexy Nude. I have 10 bottles in front of me. Mas marami pa dito yung nagamit ko pero hindi ko na maalala kung saan ko naitabi yung ibang nagamit ko last June. But eto na muna yung share ko sa inyo. So unahin ko na muna yung I think parehas silang discontinued na guys. Or talagang mahirap lang hanapin yung isa. Unahin natin tong Narciso Rodriguez na Rouge and this is the Eau de Parfum. Meron din siyang EDT, Eau de Toilette. I don't remember yung amoy nun. So, I think hindi ko siya naamoy. This is nice. Powdery na may pagka-lipsticky. Makeup yung dating niya. May pagka-amoy goma siya actually but not in a bad way. Meron din siyang orange blossom. May floral na note siya. And meron siyang sweetness ng vanilla. So, powdery, sweet na floral. Ang ganda niya guys. Some people might find it mature. Pero para sa akin, or I guess siguro kasi 44 na ako, bagay na siya sa akin. Pero it's a nice, not too sweet na powdery floral na perfume. Pero discontinued na siya guys. May nakikita pa ako, makakahanap pa kayo ng EDT. Pero dahil hindi ko alam yung amoy nun, hindi ko na lang siya bibilihin. Next naman is itong Lantardi na EDP Intense. I think meron ding Absolute or Absolute na Intense din na version. Hindi ko pa, or variant, hindi ko pa naaamoy yon. Available naman yun sa mga malls. Pero etong EDP na Intense, parang ang hirap na niyang hanapin guys. Sa ibang bansa, medyo makikita mo pa siya pero more and more parang iniisip ko inuubos na lang yata yung stock. Ang ganda nito guys. Meron siyang sesame. Para siyang pinaghalo nung EDP, yung OG, matamis na floral na nahaluan nung red. Meron ding red nito. Rouge din yata yung pangalan no, nakalimutan ko na. Sa line nitong Lantardi, ang favorite kong lagi kong sinasabi is yung EDT, yung Eau de Toilette. Because madali siyang gamitin sa weather natin dito sa Pilipinas. Hindi siya ganun katamis, hindi siya ganun ka-floral. Sakto lang siya. Pero ulitin ko dahil nga madali siyang gamitin sa weather natin. Sa kanilang lahat, eto talaga yung pinaka-favorite ko. Etong EDP na Intense. Because una, to me unisex siya. Sakto lang yung tamis niya. May pagka-mysterious siya. Ang sexy niya guys. Para siyang barkada ni Coco Noir. Parang parehas sila ng dating. Except ito, mas parang sweeter and parang fruitier lang siya ng konti. Pero parehas sila ng dating na ang sexy. Pero they could be mysterious at the same time. Pero hindi siya matured na matured. Pwede siya sa pang-corporate. Pwede rin siya sa nakamaong. Alam niyo yon, ganun siya. Gustong-gusto ko rin yung Chanel na Coco Noir. Pero kung gusto ko ng medyo mas parang friendlier pa, pero well put together, etong si Lantardi na EDP Intense. I hope makahanap pa kayo guys. Kung gusto ninyo siyang i-try, nagbebenta ako ng decant, mag-comment lang kayo below or message ninyo ako sa Instagram account ko. Ilalagay ko dito yung Instagram account ko. Next is itong Guerlain na Meteorites. Parang ngayon ko lang yata to nalabas. Nabili ko to ng sale sa Rustans kasi I don't know, baka discontinued na rin to, hindi na ako sure. Nagustuhan ko lang siya kasi amoy makeup siya, amoy lipstick, amoy yung mga compact powder and I thought nung naaamoy ko siya and may pagka-powdery din siya. Alam niyo naman yung Meteorites. Amoy Meteorites na powder kung meron kayo nung Meteorites na Guerlain, 'di ba? Parang amoy compact na makeup na may pagka-powdery. It's nice. It's really nice. Parang may iris yata to or something really powdery na floral, but it doesn't smell mature. I hope makita niyo pa to sa store, sa malls, pero I'm not sure na kasi kung discontinued na siya. Okay, dito tayo sa New Look 1947 by Christian Dior. Another powdery perfume. Ano bang meron sa akin last month? So gusto kong mag-smell powdery para I would smell clean and dry, if that makes sense. So, ito kung hindi mo alam na Christian Dior to, isipin mo Chanel. Amoy ni Chanel na may pagka-powdery na floral. May pagka-mature to ng konti. Parang hindi to bagay sa mga nasa 20s. Pero hindi siya yung super heavy na madam yung dating. So, kung nagtatry pa lang kayong bumili ng mga powdery perfumes or yung parang medyo classy yung dating na pabango, pero ayaw ninyo mag-amoy matured, try nyo tong New Look 1947 by Dior.
Punta naman tayo sa fresh na perfume. Next is itong Acqua di Parma na Arancia di Capri. Fresh and light and clean na citrus siya. Para kang umiinom ng, I don't know kung lemonade. Tapos, naaamoy mo yung saltiness nung Mediterranean Sea. Alam nyo yun, ng dagat. Tapos, ang ganda-ganda ng panahon ng araw-araw. Around you is yung puno ng mga lemon or lemon trees. Pero meron din siyang pagka-green. Meron akong green notes na naaamoy sa kanya, parang dahon ng kalamansi or dahon ng lemon. This is unisex, good for everyday if you like parang fresh, clean, citrusy na perfume. Parang aquatic citrus or almost lemonade but not too sweet yung amoy nitong Arancia di Capri. Ang fresh niya, guys. And maganda siyang i-blind buy, pang regalo, kahit kanino. Next is one of my favorite from BDK, and this is the Crème de Cuir. Kung halos lahat gustong-gusto yung Gris Dior, gusto ko rin naman yon. Pero itong Crème de Cuir, para siyang fresh, pero mysterious and elegant. And this is unisex, guys. So meron siyang pineapple, meron siyang mga citrus na notes like mandarin, orange, grapefruit, bergamot. Pero may sweetness din siya from vanilla, and meron din siyang woodiness from sandalwood, and meron siyang white musk and gray musk yung meron sa note niya. Elegant niya, guys. Kung gusto ninyo ng combination ng citrusy, fresh, may pagka-fruity because of the pineapple, but at the same time, medyo seryoso ng konti. Pero not too serious. Pag ginamit mo siya, parang ang elegant mo, ang confident mo, and well put together ka. Ang ganda nitong Crème de Cuir, guys. May mga nakikita ko lumalabas na copies nito. I'm not sure kung gusto ko siyang i-try, but tignan natin. So, meron pang 4 na bottles dito na natitira. So, unahin muna natin tong dalawang sweet na perfumes. Unahin muna natin tong Gucci Flora Gorgeous Orchid. I think ito yung parang recent na release. To me, it smells like vanilla na may pagka-fresh. And 3 lang yung notes nito, guys. Sa top note nito is vanilla. So, talagang siya yung una mong maaamoy. And meron din siyang vanilla orchid and meron siyang ozonic na notes. So, kung gusto ninyo ng vanilla perfume, pero meron siyang halong floral and at the same time, fresh siya, i-try ninyo tong Gucci Flora Gorgeous Orchid. Para siyang vanilla perfume na may konting twist. And, ang youthful niya, pero at the same time, pwede rin siyang gamitin ng mga older ladies. Men actually could use this kasi vanilla, floral, fresh. Alam nyo yon, depende na lang sa body chemistry ninyo kung ano yung mas unang lalabas. Pero talagang vanilla yung malakas sa kanya. Maganda siyang ipangregalo sa mga college students pataas. Blind buy, okay siyang i-blind buy. Eclair by Latafa. This smells like caramel na may granulated sugar. Nako-compare siya kay Bianco Latte. And sa husband ko, this smells like cocoa powder. Hindi siya amoy vanilla, hindi siya amoy caramel, hindi siya amoy sugar, amoy cocoa powder to sa kanya pag ginagamit ko. So this is a alternative kay Bianco Latte. Kung namamahalan kayo kay Bianco Latte and nahihirapan kayong hanapin yung perfume na yon, and kung mahilig kayo sa gourmand na perfumes, try nyo tong Eclair. To me, parang mas lighter siya na version and madali siyang gamitin sa weather natin dito sa Philippines. Actually, etong last na perfumes, dalawa to. Pero pinaghalo ko kasi silang dalawa. And this is the white t-shirt by Bath and Body Works na body mist. And hinaluan ko siya nitong Zara na Blanc Apporte. Spray ko nga ulit para maamoy ko. Actually, nag-last siya sa damit. Yung combination nilang dalawa. Okay. White t-shirt is fresh, clean. Pero may sharpness sa kanya. Meron siyang sharpness ng parang kay L'Odyssey pag unang spray. Or yung freshness or kick ni clean na warm cotton, meron siyang dating. Actually, nako-compare to kay Byredo na Blanche. Pero, hindi ko masabi kasi may freshness sa kanya, may kick siya. Ngayon, pag hinaluan mo nitong Blanc Apporte, si Blanc Apporte kasi may parang woody na note siya, parang woody na clean. And etong si white t-shirt, may woody na notes din siya, I think. Parang sandalwood yata, if I'm not mistaken. So pag pinaghalo mo silang dalawa, parang ang kalalabasan is para siyang nagiging kaamoy na nila Fleur Missing Person, Glossier You, Teak na Low Papier. Alam niyo yung it smells like clean skin, pero at the same time may pagka-woody siya. Pero yung combination nilang dalawa, may kick siya ng freshness. Mas parang
parang fresher siya na version. It smells like skin, may slight na woodiness din siya, pero may freshness sa kanya. Paulit-ulit ako guys. Yun lang yung naiba sa kanya, pero ang ganda niya guys, and nag-last siya sa skin ko. And gusto ko yung kick nung freshness niya. So kung meron kayo nitong dalawa, etong white t-shirt by Bath and Body Works and itong Blanca Porte, try ninyo silang dalawang i-mix. Hopefully, magustuhan ninyo yung combination nilang dalawa. So, ayan na guys, yung mga perfumes na nagamit ko nitong month of June. Thank you for watching and see you again on my next video.